Okay, good morning. So ngayon ay June 23 and marami-raming sampay dito ngayon. So medyo may iiwas-iwas tayong mga shots. So anyway, ito yung tinim natin nung 10. So ibababa ko na to kasi yan sa mga i-harvest natin ngayon. And ito naman. Ayan, dadagdag tayo. So may transfer din ako ngayon. So kailangan ko ring i-open up yon para malagay natin ng panibagong tanim. Ayan. Ito, ang ganda talaga ng tubo dito. Anyway, ititigil na kasi natin. Ako, pag-decidean ko na itigil muna to. Malamang ilalagay ko dito is mga kulitis. Yan. At least yun, baka possible. Pwede ko ring ibenta kaagad. Kahit 100 per kilo, diba? Anyway, ayan. So, ito yung 527. Ito, 611. Nandyan yung label eh. Kakaakyat ko lang. Kasi mamaya, aside from maglilinis tayo ng mga containers na i-harvestan natin, or baka bukas pa ako maglinis. Basta may i-harvest ako, ay magpe-prepare ulit tayo ng panibagong set ng mga net caps na may coco peat. Yan. So, kahapon, nakapagbabad na tayo ng coco peat na kapag sterilize tayo, tapos binabad na natin sa calcium nitrate. So, mga after 2 days, yan, pwede na yan. Or 3 days, depende kung kailangan na natin. Kasi meron pa naman akong coco peat. So, ito yung bell pepper, tumutubo naman. And, ang ginawa ko pala sa cucumber, yan, hindi ko na siya tutuloy. Although, para sa akin, okay naman eh, yung cucumber eh. Pero, medyo may konting pait nung medyo nag-mature siya. Pero, konting-konti lang, slight na slight lang. Actually, kinain ko rin siya. Ginawa ko siya ng salad. Tapos minarinate ko na lang para hindi mo talaga mapansin yung pait. Pero may pait siya pag kinain mo lang siya as is. Pero goods pa rin. Ang gagawin ko siguro kung magtatanim ulit tayo ng cucumber ay ibang variety. Yung Japanese cucumber kasi matamis daw talaga yon. Pero susubukan pa natin. Mahal yung buto eh. 25 pesos isa nun eh. So ito, natimplahan ko na rin to. So nilagyan natin yun ng iron. So case solution with iron ito. Pero ang ililipat natin dyan, Olmeti tsaka Rainy. Yun yung susunod natin. So dito naman, ito for harvest na rin to. Pero baka unahin ko na lang muna yun. Kasi ngayon makita mo nagsisiksikan sila. Then ito kahapon, bumagsak to. I mean, nalanta. Kasi sobrang konti na lang nung nutrient solution nila, ganyan na lang. So, since magkasabay itong dalawang to, at dati inihinala ko na ito yung may leak, lumalabas na ito pala yung may leak. So, nung kinompare ko ito, di ba, ganyan na lang. Itong kabila, mga ganyan pa. So, ang laki ng difference in terms of nutrient solution na meron sila sa loob. And also, na based on, makikita nyo rin ngayon, observation pa lang, hindi ko sure kung tumangkad sila dahil kulang sila sa nutrient solution or masyado silang nasisikapan sa spacing nila. Okay, yan na. Pero palagay ko naman okay yan. So mag-harvest tayo ngayon. Kukunin ko muna to. Katulad ng ginawa ko dati, kukunin ko lang yung taas. Then ibaba ko na. And ayun na. Doon tayo mag-harvest. Yan. Pero pwede pa naman to kasi 12 yan eh. So parang ngayon naka 42, 43 days pa lang siya. So pwede ba siya Monday tsaka Tuesday? Pero may mga buyers kasi tayo. So i-prepare na rin natin sila. So yan. So iniiwas ko lang sila sa init ngayon kasi mag-walking pa ako. So mga 1 hour yon. So ilababa ko lang sila. Tapos pag nakausap ko na yung mga buyer ko, tsaka ko lang sila i-harvest kasi di-deliver natin sa kanila. Ganun yung magiging setup ko. So ito, nag-refill din ako dito. Nag-refill din ako doon mga 8 or 10 liters yung na-refill natin dyan. 6 liters lang siguro or 8. Tapos dito, nag-refill din tayo. Nag-refill din tayo dun sa mga tubular natin doon. Pati itong tubular natin dito, nag-refill din tayo dyan. So kung mapansin nyo rin, yung tubo nito, ng romaine na to tsaka romaine na yon is magkaiba. So isa sa iniisip ko talaga maliban sa spacing is yung nutrient. Since na-drain nga tayo ng nutrients, medyo naging ganun yung
focus niya, naghahanap siya ng nutrient kasi wala na siyang nutrient sa loob eh, wala na siyang nutrient solution. So ayun. So moving forward, may mga lining na nga sila, tapos lalagyan na rin natin ng tawag dito, waterproofing yung ilalim nila. Yan, bago natin ilagay sila dyan. Possible din kasi kaya sila nagli-leak kasi 'di ba yung patungan ko hindi naman talaga siya even. So parang dulo-dulo lang. So yung gitna medyo na-expand, tas yun dun sumusuot yung mga tubig-tubig. Palagay ko lang Pero kung may flat surface kayo na pwede nyong patungan ng mga styro, baka mabawasan yung paglilik nila. Palagay ko. Pero palagay ko mas makakatulong din talaga yung lining, especially pag nag-clean up na rin. Which is my experience ko siguro after 2-3 days yan. Yan. Okay? So mamaya may transfer tayo tulad ng sinabi ko, ayun doon. And Sunday ngayon. So 2 days magtatanim naman tayo. Ang tanim natin 54 seeds kaagad. Kasi ngayon may nakaabang na doon na 54 seeds eh. So growing na yon. Ang transfer noon ay Friday pa naman. So matagal-tagal pa. So ang timing natin doon, pagka-transfer ko noon doon, itong tatlong to, maki-clear up na yan, tapos yun na tayo magta-transfer ng 50 plus or 45 lang. Tapos yung mga excess dito sa ibang container natin ilalagay. So lumalaki na talaga, and palagay ko hindi na rin to kayang i-consume ng mga current customer ko. So naghahanap na tayo ng panibagong mga customers. Yan. So ito, laki. grabe pala itong colitis, no? Ito ba colitis? Yan. Ito na gano'n na. Flowering or seeding stage na siya. Ayan. Ayan. Ito. Mustasa, pechay. Tapos maraming olmeti. Goods na goods tayo ngayon dito. So, yan nga. After ito, sa katapusan ko to i-harvest 45 days niya. Sa end of June. Tama ba? Ayun na, 5/16. Tapos nakalagay na rin dyan na harvest natin siya ng 6:30. So, tingnan natin kung goods naman yung weight niya. Pero based on sa nakikita ko ngayon, medyo leggy siya. Hindi naman ibig sabihin ng leggy ay mapait na siya. Ibig sabihin lang ng leggy ay kulang siya sa araw. Siguro sa location na to medyo hirap siya. Tingnan natin, yun, meron kasi tayo doon. Kaso ang problema naman nito, parang may leak. So, ang dami. Yung pa kasi yung time na yun, nag-learn pa tayo and tinitingnan pa natin kung ano maging result. Regarding naman dito, parang tumigil yung pag-mature or paggawa niya ng bunga, madalas ay nag-a-abort. Kasi recently, past week, hindi ko siya nadidiligan ng 2.0 EC. So, possible, isa yon. Kulang talaga siya sa nutrient. And also, kung mapansin nyo, wala ning isa. Tinanggal ko na yung isa. Kasi nga, nung nakita nyo kanina, tinanggal ko na rin yung ibang seedlings natin. Possible, i-stop ko na lang muna siya. Kasi, it's either kung tutuloy natin, ibang variety. And para makapag-focus tayo dito sa ating mga lettuce. Yan. Yan, medyo mataas siya, kaya medyo pumapaling-paling siya. Yan, ito yung kulitis natin. Laki nito eh. Parang ito na yung pinakamalaking kulitis na napatubo ko. Yan. Kinat ko kasi siya dito dati. So nagsanga siya na nagsanga. Ang laki. Dito yata. Basta kinat ko siya eh. Yan, ganda. Anyway, yan. So yung mga olmeti dyan, hinarvest ko na. So ito namang scamander natin. Sa katapusan to, sabay to ng lalik or hydraulic. Ganyan. So dito nagputol-putol din tayo kasi nga tumatangkad sila masyado. And dito naman, ayan, meron talagang tip burn na nangyayari sa ating romaine, kaya hindi mo tayo mag-aalaga ng marami niya. Siguro patatlo-tatlo lang. Yan. Just to taste it. Kasi kahapon naman, kumain ako nito, parang siya yung ginawa kong wrapper, kumbaga sangyup. Ang ginawa ko lang naman na palaman is kamatis, sibuyas, tsaka cucumber na minarinade ko sa suka, toyo, na may asukal, tas paminta. Minarinade ko sila. Tas masarap naman, hindi ko na rin titikman yung pait nung cucumber, kaya goods naman. So meron pa tayong mga
kulitis dito, may mga lumalaki pa rin. So ito yung tinitingnan ko kasi itong kulitis at saka ito mga tabi niya, para may maliliit na spider or kung ano man. Hindi naman nila naapektuhan to. Kala ko maapektuhan nila eh. So goods naman. Ito pala, yan oh. May maliliit dyan oh. Ayan. So yan yung isang problem. Pero susolusyon na naman natin yan. So iniisip ko, yun, kunin ko na muna yun kasi gusto kong malinis muna to. Kuha na tayo dyan ng 3 romaine. Tapos kuha na rin tayo dito ng ano ba? 6 or siyam na olmeti. Ganun gagawin ko. So yun lang naman, wala naman tayong masyadong kakaiba pang mga updates and tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa pagtatanim with our schedule na Tuesday ang seeding, Friday ang transfer, in between yung preparation natin ng mga beds or yung itong mga styro boxes natin. And after natin to ma-harvest, tas ma-harvest natin to, magiging paganon na sila. Hindi na paganon. So occupy natin to siguro by June or mid-June, makita nyo nakaayos na rin to. So maximum of, sa ngayon na, maximum of 16 styro boxes. Pero dun sa production natin, nasa ano lang yon, nasa 12 boxes lang ma-utilize talaga natin. Pero kaya natin mag-increase in case kailangan na natin mag-increase. Kasi naghahanap pa tayo ng buyer. Ayaw rin naman natin matenga sila ng sobra-sobra. So sa palagay ko yung 45 per week, kaya ko naman i-dispose ng walang problema. So 60 yung next. Kasi yun yung maximum natin sa setup na to. And kung maging productive yon, then let's go further. Ganun na lang ang gagawin nating setup. So approximately, ito, sabihin mo na 10 square meters. Meron ka ng 60 per week. So, per month, meron kang production na 240 heads. Hindi na masama for a 10 square meter. Okay? So, ito, hindi ko pa rin nililinis. Pasensya na kayo. Pero, lilinisin din natin yan. So, yan, nag-refill din ako dyan. Ito. So, harvest na muna ako. And thank you very much for tuning in. Next time ulit. Kung may mga question kayo, question lang kayo. And pasensya na kung hindi ko rin agad kayo masasagot. Pero from time to time, nag-check naman tayo ng YouTube natin. Ang ginagawa ko kasi, naka-schedule lahat nung videos natin. And upload lang siya ng upload. So, yan. Kaya hindi ko kayo masasagot kaagad. Pero you can message me dun sa ating Facebook page. Yung Doming Grows. And dun, mas active ako dun. Mas masasagot ko kayo dun. Ayun. Thank you very much and see you next update. Bye-bye.